Balik tayo sa live. May deliver sa akin ng Procter and Gamble. Paano ba sabihin? Procter and Gamble. Hello! Shout out pala sa lahat kanina nang nanonood sa akin. Buong mundo. Yan, yung mga tita ko diyan sa California, Tita Erlina. Makulit yung aso ko, oh. Tapos, yan sa Canada. Yan, Ate Mel. Yung mga kapatid ko again. Sa mga pinsan ko again. Sa mga anakis ko again dyan sa Singapore. Tiger Lily. Ayan, Tiger Lily na yan. Kay Ate Jacqueline ba yun? Ate Kwikoy. Sino pa? Ang ganda ng tugtog. Anong nostalgia dyan? Okay, I would like to extend also my warmest greetings. Ayan, English yan ah. Sa mga classmate ko kay Jen sa Vianan, Vizcaya, kay Annabel, at saka sa mga resellers ko, salamat po sa pagdadala ng aking mga produkto dyan sa bandang Abra, kay Alfiani, ayan, kay Nikki, at dyan din po sa Vizcaya, Bambang, ayan, thank you so much. Okay, nandito tayo ngayon sa bahay. Wala akong ginagawa. Marami akong ginagawa. Pero di ko lang sinasabi dahil kapag iniisip ko, sasakit din ang ulo ko. Kaya wala akong ginagawa. So, ganito, perfumes. Levels tayo. Marami pa. Okay, kanina medyo emotional ang paglalahad ko ng aking damdamin. Ayan. Tagalog. Ano ba yan? Uy! Halika nga, Chuchu! Dito! Wait lang ha, magulo yung aso ko eh. Okay. So, ang topic ko ngayon, marami nagtatanong, bakit marami akong aso? Why I got a lot of dogs? Say hello! Ito siya, anak ni Rain. Oh. Nagugutom na siya, oh. Anong magandang itawag sa kanya? Kapanganak lang niya, wala pang isang buwan to. 3 week. Hindi ako nagbebenta. Baka sabihin nyo nagbebenta ako. Hindi ko binibenta ang aso. Kasi mga dog sa akin are precious, parang pamilya. Nung bata ako, di ko naman sinasabi na perfect ako sa mga aso. Hindi ah. Tatay ko, nanay ko, mga kuya ko dati kumakain ng aso eh. Hindi ko alam kung si mama kumakain. Basta alam ko, lolo ko, at tito ko dati, kumakain sila ng aso. Kasi nung bata ko, may alaga akong aso. Pagbalik ko galing school, elementary pa lang umiyak na ako kasi pinatay nila yung aso ko. Pangalan niya Blackie. Hindi. Ang akin po, bakit ako mabait sa animals na mga to? Ayun, tinan nyo oh. Kasi, may buhay din sila. And, po, noong nasa abroad ako, akala ko, sarili ko, para akong aso naligaw. na, nawawala, alam mo yon yung astray, nung nandun ako sa abroad. Nung hindi pa stable ang trabaho ko. Yan, mga astray. So, mula noon, naging mabait ako sa aso. Mulang dumating ako dito, sa Pilipinas,
sila yung naging outlet ko. Kapag namimiss ko yung mga pamilya ko, yan, therapy ko sila. Kahit nagbubunganga ako, parang nagbubunganga na rin ako sa mga anak ko na makukulit. Wait lang, babay natin yung sa mami niya. Ito na. Yan. Malinis po ako sa aso. Pinapaliguan ko sila, complete vaccine ko sila, parang baby. May mga mga bakuna din sila, may mga vaccine, may mga kailangan kasi kung anong trato mo sa kanila, ganun din ang trato mo sa tao. 'Di ba? Balik tayo, may mga tao din mapagsamantala, may ganun ding aso, mapagsamantala. May pagsasabi na hanapin mo ngayong aso, tao ka kaya. Minsan sa aso, pag-aalaga ng mga dogs and cats, marami rin ako natutunan sa kanila kasi nung panahon ng pandemic, may aso na ako noon dito, binili ko. Minsan, wala kaming makain, so, sabi ko, yan, happy kami. Doon ako nag-start na, sabi ko ganito, kasi hindi ako sanay, hindi talaga ako sanay, kahit sabihin niyo sa akin, ang arte naman ito. Totoo, hindi ako sanay na nagtitipid din. Pero pagdating sa pera, matipid ako. Matipid ako kasi, lalo ngayon, sa singilan, lalakarin mo, magdra-drive kang init, Diyos mio. Ang init, halos minsan, titigil pa ako sa isang tabi para lang magpahinga. Pero kailangan, habulin mo yung oras mo. Kasi, kung yung singilin mo, papatay-patay ka, wala ka na masingil. Ganun yun eh. Kaya, maraming kailangan gawin. Kung gusto mong umunlad din ng buhay mo, huwag kang maging sensitive. Huwag kung ano yung sinabi ng tao, yun na yung iisipin mo. Gawin mo, kung ano sinabi ng tao, pangit ka, sinabi ng tao, di one day magpaganda ka. Di naman kinakailangan araw-araw may makeup ka eh. Di naman kailangan araw-araw nakapostura ka eh. Ibig kong sabihin, pag sinabihan kang pangit ka, give your time one day. One day only, gulatin mo sila. Diba? Postura ka naman. Magpostura ka naman. Regaluhan mo naman sarili mo. Huwag yung laging tatrabaho ka na lang dyan. Diba? Pero kapag ka niregaluhan mo naman sarili mo, tingnan mo naman, i-balance mo naman lahat na wala kang madadali. Yan lang yun. Okay, usapin naman tayo ng business. Magbe-business pa tayo kapag marunong tayong humawak ng pera. Hindi yung, andyan na yung business, andyan na, nakabenta ka na, gagastusin mo na. Paano lalago ang business mo kung ganun ang gagawin mo, di ba? Wait lang. May i-share ako sa'yo. May inaabot. Wait lang, ha. Okay. Mayroon kung na-receive na delivery ngayon, kasali to sa paninda natin. So, mga Palmolives. Yan. Kasi meron akong contact sa Procter and Gamble talaga. Sa Colgate. Kaya, meron tayong wholesale. Okay, dito sa tindahan ko po, dito sa tindahan, kasi maliit lang yung tindahan ko. Kagaya ng sabi ko sa inyo, this is just a gate na ginawa ko. Nilagyan ko ng roll-up at ginawa ko talagang tindahan. So, bale, hindi ako nagdi-display ng marami dahil ako po ay wholesale.
Di naman kasi pag display mo, madudumihan lang din dyan. Kaya, di ako nagdi-display, di ba? Salamat sa mga nagwa-watch sa akin. Sa papakita ko sa inyo yung mga nililiver sa akin ng Colgate Company. All Naturals. Bakit ako yung taong nagpupilit sa mga tao na bumili ng ganito kalaki kesa naman yung sachet? Bakit nga ba? Ano nga bang pinagkaiba? Paano kayo makakatipid sa ganito kalalaki kesa sa sachet? Bakit? Eh, sasabihin na natin pangmasa. Okay, pangmasa. Ang pangmasa na ano? Bantag dito, pangmasa na pangmasa na ano, na product. Ito ay, ano, malaki to eh. 180 ml. Okay? 180 ml. So, pag ako nagsashampoo nito, umaabot pa to ng 3 buwan mahigit. Yan. Bakit nga ba ito ang mga nire-recommend ko? Meron naman po akong sachet. May mga sachet, mga Colgate. Yan. Baliktad. Yan. Ito yung mga wholesale. Ito po, wholesale tayo. Palmolive. Ito ang bagong bukas nila, si Palmolive Natural Rosy and Bloom. Ang bango as in. Palmolive. Kumuha lang ako ng isa sample ko kasi nagpapa-order po ako. Palmolive Natural si Papaya. Ito naman si Palmolive Moistures, si Aloe Vera, green. Okay. Bakit ba sa aso ako nagre-reflect ng buhay ko? Ano nga ba ang reason ko? Kasi sa aso, love ko yung style nila na live at the present moment. Love ko yung style nila na be content to what you have. Kung ano na yun na yun. Love ko yung style nila na loyalty sa mga amo nila. Na minsan mo lang silang pakainin, pero mamahalin ka ng lubusan habang buhay. Kasi konti lang namang panahon ang itinatagal ng aso. Wala. May aso na 15 years, may aso na 5 years, may aso na 2 years. Kagaya ni Classico, 4 years lang siya, umiyak na ako. Bago nag-birthday, namatay. Namatay siya sa anemic, walang dugo. Okay. Yun bakit ako nahuhumaling sa aso. Parang pamilya na ang turing ko sa kanila na minsan mas maganda pang pakainin ng aso kaysa tao. Dahil minsan yung tao, nagre-reklamo pa, kasi binigay mo. Nagre-reklamo pala sila sa mga naitulong mo na maliit, konti. May reklamo pa sila. Diba? Ay, puki. Sorry. Kasi yung cellphone ko pa ng kupong-kupong yan eh. Okay? So, yun yung mga reason out. At saka, pag kami nakikita ako na stray dogs, kasi yung iba dyan, pulot ko rin yan eh. Kasi, yun yung buhay ko noon, nung OFW ako, na kung saan-saan din ako. Kung saan-saan ako nakikituloy. Kung wala akong pera pambayad sa boarding house, nakikituloy ako sa mga tita ko. Which is, nahihiya ako. Kahit tita ko sila, kahit kamag-anak ko sila, nahihiya ako maging pasanin nila. Yun. Kaya yung sa aso naman, bakit ko sila inaalagaan? Kasi, yun na nga, pag pinalagaan mo sila, tutulungan ka nila. Ang laki pong tulong ng mga aso ko sa akin. Bakit? Sila po nagbabantay ng shop kung matutulog naman ako sa kabila. Sila lang iniiwan ko sa shop ko. Dito sa shop talaga puno ng mga paninda. Kung may ano nga, pwede mo nang hilaan yung isang TV dyan, benta mo eh. So, yun yung akin. Okay. Balik tayo sa
usaping paninda naman. Bakit? Okay. Ano ang pagkakaiba ng kagandahan sa pagbili ng malaki kesa sa sachet? Ayan. Ayan, ito ang maganda ngayon si Coconut. At to remind you, kasi nasubukan ko ng mag-production eh. Nagpro-production po ako ng mga sabong panlaba. Hindi po ako bumibili ng sako-sako. Ang binibili ko, yung properties niya talaga. Tapos, mismo, ako yung nagre-repack nun. Kaya medyo mura-mura. Ako po kasi, ang rason ko sa buhay, since dumating ako dito sa 2019, I'm stating the fact na talagang super walang halaga ang 100 peso. Okay? Ito na lang po, ang sachet nito, 15 ml lang po ito. Sa isang sachet nito is 15 ml. Okay? 15 ml ang laman. Ang benta nito ay per sachet, benta ko sa retail is 8 peso. Retail. Kapag bumili ka nito, is 180 ml. 180 ml, i-divide mo siya sa 15 ml. Equals 12 sachet. So 12 sachet, kwenta tayo. Sa 12 na sachet, isang ganito. So, 180 ml ito. Itong malaki na to. Isang malaki. Malaki po ito. Ayan o, malaki. 180 ml. I-divide mo siya sa laman ng sachet. Na ang laman ay 15 ml. Okay, 15 ml. Ayun. Ito, i-divide natin siya ng 15 ml. So, 12 sachet. Ang bibilhin mo para mabuo si 180. Times mo si 8 ang puhunan nun. Pagka nagbenta ka na, 10 na or 9 ngayon. 12 times 10. So, 120. Okay. So, 120 ang pumapatak na para mabuo si 120 ml. Okay, 120. Paano ka nakatipid? Kasi po, ito po may extra ml siya. Tapos kapag ka gagamit ka at ito ang gamit mo, ma-minimize mo kung gaano mo ang paggamit. Okay? At ito naman, it's just a waste ang mga packaging. Kasi, sa binabayaran mo, kasama na po si packaging sa marketing strategy. Magpapaganda. Tapos, itatapon mo lang din naman to. Kaya, you save the earth by buying big one. Makakatipid ka talaga. Kasi 200 ml na to. O, ito. Ganun ka katipid. Okay? Ngayon, pagdating naman sa mga sabon, bakit ang mga paninda kong sabon ay bold? Bold. Ibig kong sabihin, hindi ko sila pinaganito kasi may mga sabon ako. Nagpapa-production po ako ng mga scrap soap. Pinapa-remold ko po si scrap soap. Kunwari, yung mga trending na kagaya ko, hinahaluan ko sila ng kung ano-ano. Yung meron kang preferences, pwede mo silang gawin na tawag dito, yung kung ano yung mga trending ngayon, pwede mo silang ipagawa sa manufacturing. Again, another na pinakamahalaga bago kayo mag-rebranding naman po is
pag nagpapa-rebrand kayo, kailangan yung alamin kung meron silang FDA approved sa manufacturing sa China at saka dito sa Pilipinas. Parang ganun ba? Parang make sure naman, kasi ito, mga skincare, ang mga laban natin, mga skincare, hindi po ito pupunta sa loob ng internal, pero pupunta dito sa my skin natin. Yun ang paggagamitan natin. Kaya dapat alam mo rin naman po na manufacturer kung ano yung mga properties na dinadala mo sa loob ng mga produkto mo. Yun. Kaya yan, ang nangyari sa akin, ang pagiging ambisyosa ko, yung mga hirap at pasakit ko nung bata ako, dinala ko yan, ginawa ko yan na parang inspirasyon sa buhay. Na hindi habang buhay, ganyan na lang ang buhay mo. Na hindi kasagutan ng mag-asawa ng isang foreigner para magkuha mo yung sarili mo. Ibig kong sabihin, bago ka tulungan ng ibang tao, tulungan mo muna sarili mo para maingganyo mo yung mga tao na tutulong at susuporta sa'yo. Tama o mali? Ganun ako eh. Bago ako humingi ng tulong sa iba, tutulungan ko muna sarili ko. Pag talagang hindi ko na kaya, doon ako hihingi ng tulong. Bakit? Kasi ayaw kong maging pasanin ako ng tao. Dahil lahat ng tao po may pinapasan na balikat. Ayan. Kaya, maraming salamat naman dahil sa sobrang mga pasakit sa buhay na nangyari, naging inspirasyon ko yon. Hindi ko naman po in-expect na ganito ng buhay ko ngayon. Na ang gusto ko lang naman yung tanging simple lang, pero yung advocacy, ayan, yung nandito sa puso ko na, kasi naranasan ko ang maging walang-wala. Naranasan ko ang talagang wala ka nang makain, wala kang mautangan. Kaya, hindi habang buhay na ganyan. Hindi habang buhay na meron kang mapupuntahan. So, anong keyword dyan? Agsalukag ka. Magbanat ka ng buto. Go out from your comfort zone. Kasi, kapag hindi ka lumabas sa comfort zone mo na yan, hindi mo mararamdaman yung challenge. Nasa comfort zone ka eh. Diba? Hindi mo makikita yung challenge. Hindi mo mararamdaman yung challenge. Kung nakarely ka lang sa mga kaibigan mo, hey, I will remind you, mind you. Ang kaibigan is nandyan lang yan pag may kailangan siya sa'yo. Depende sa kaibigan, kung talagang kaibigan yan. Yung kung talagang kaibigan yan at nandyan siya sa'yo, na kung meron kang sakit sa katawan, tutulungan ka. Maraming mga kaibigan dyan na pag may walang-wala ka na, iwanan ka eh. Ganun yun. Yeah? Kaya, kailangan, hindi ko naman sinasabing maging mapili tayo. Hindi po. Kailangan, tingnan din natin at keywords lang. Huwag tayong maging mapili. Don't be judgmental. Dahil lang naman tayo dumaan po sa hirap. Lahat tayo walang perpekto. Lahat tayo merong kanya-kanyang test ng life. Kanya-kanya yan. Iba-iba lang ang mukha. Kaya, yes, hi, si Red Spring. Thanks, yes. Thanks for watching. Yes, totoo yung sinasabi ko. Kasi marami akong naging ganun na experience sa life. Really. Sa Singapore, mamita ka ng karamihan. Mamita ka. May trabaho ka, mayroon kang problema, may problema sila sa trabaho nila, may kailangan sila, mamita ako. Pagtalikod mo, nakapagsalita na ng isa, tangina mo yan. Wala kang kwenta. Lahat na lang nakikita sa'yo. Lahat na lang nakikita kamalian mo. Di nila nakikita kamalian nila. Pero, asan ka? Nung bang panahon na wala sila, may naitulong ka din kahit maliit, tulong pa rin yon.
Ibig kong sabihin, kay maliit, kay malaki, at least natulungan ka nila, huwag mo silang i-judge ng mga panahon na wala sila. Pakialam naman natin kung anong ginagawa nila. Basta at least ikaw, nagawa mo yung best mo, pagsabihan siya. Huwag mong i-judge. Don't judge. Kasi ang buhay, ganun. Ball yan. Rolling ball yan. Really? Rolling ball yan. Ang buhay ko, I have number 2. Siyempre, sinasabi ko sa inyo, dahil dati, legally separated ako, annulled, dumaan kami sa system ng hiwalayan at the age of 20s pa ako nun. At the age of 33, nakipag-relasyon po ako. Okay? So, nung nandito na ako sa Pilipinas, ang nangyari, makinig ka. Makinig! Yung mga babae na yon, nagbigay sila ng babae doon sa partner ko. Akala naman nila, mamamatay ako na walang lalaki. Mind you guys, remind you, nakilala ako ng lalaking yan kung sino ako, ganun ako. I mean, hindi ko kailangan ng lalaki para mabuhay. Nakakaya kong mabuhay mag-isa. Kaya, don't judge. That time pandemic, walang-wala ako, ubos pera. Sarado ang Commonwealth, sarado ang shop doon. Sabi ko, putang inang pandemic to, wala na. Patay na si Almabel that time. So, ang ginawa ko, tinambak ko sa bahay yung mga ukay-ukay ko. Ang dami. As in, ang dami. Pag ukay-ukay lang pinag-uusapan, ang dami ko dito. Wala lang akong time. Ang ginawa ko, challenge. Embrace the challenge. Hindi ka makapag-open dahil pandemic. So, nauso si online. Ang nangyari, nauso si online, nauso si alcohol, nauso si... That time, sumali na ako. Dati na kami nagtitinda ng mga perfume sa Singapore. Talagang perfumean kami doon. So, nagre-rebranding kami. Naggagawa kami ng ano. Doon ko na naranasang magtinda ng oil base na 10 ml na tumatagal ng isang buwan. Yes, yan ang mapaninda ko ngayon. Ngayon, yung mga time ng pandemic, walang-wala, challenge yourself. Kung ano yung uso, sumabay ka. Mag-trend ka. Kaya, yun na yun. Nag-start ako, online. Small. Affiliation. Kapag mahiyain ka, gusto mong umangat yung sarili mo, uso na po ngayon ang hindi magpakita ng mukha at magtinda ka lang, itutok mo yung mga paninda mo sa camera, yan ang iset mo. Huwag yung mukha mong nakakasawa. Yun ang sasabihin nila sa'yo, nakakasawa ang pagmumukha mo, ponyeta ka. Maraming ganun eh. Kaya kapag di sila magsawa sa pagmumukha mo, mga produkto mo naman. Okay. Yan. So, after that, challenge ko naman yung sarili ko, from manufacturing ng mga skincare, alcohol, at kung ano-ano pa. Nandito na ako ngayon sa sabon at perfume. Ayan. Kaya ngayon, para kompleto detalye, kasi nag-bills payment ako, naging one-stop shop na siya. Ang ginawa po natin ay online na tayo. So, para mapagpatuloy ko si advocacy ko sa Supermom, ang ginagawa ko po ngayon is nagpapautang ako ng groceries. Hindi po ako nagpapautang ng pera itself kasi wala. Groceries po. Sa mga gustong magtinda dyan, nagbibigay po ako ng package deal. 1 month time lang. Okay? 1 month time lang. Kasama na po yung mga ano. Kaya salamat sa mga suki ko sa Philan, Pasong Tamono, Baliches, Quezon City, Abra, Pangasinan, Abra Province, Quezon Province, Laguna Province, at my hometown, Nueva Vizcaya. Ayan. Dahil sa pandemic, thanks God, na-establish ko yung sarili ko sa online through the help of tracking. Nagtra-tracking po ako, may carpool po na nagdadala sa mga paninda ko, sa mga OFW na
gusto magtinda. And, ang price ko po is wholesale price. Again, para ako kumita, tinutulungan nyo naman ako mag-promote ng mga perfume. Yung mga nagpapa-rebrand sa akin, thank you so much sa mga nagre-rebrand at sa mga balik tayo sa skincare. Hindi lahat po nakikita nyo sa TikTok na mahal. Madami yan. Yes, madami. Wag naman sana. Okay. Balik tayo sa skincare. Hindi po yan ang tawag dito, sa skincare, hindi po yan lahat nakikita natin na mga mura is di kalidad. Okay? Be aware po sa larangan ng online, pwede po tayong magtinda na sabihin nating FDA. Kapag sinabi nilang FDA, hanapan mo po sila ng FDA form. I mean, kasulatan o patunay na talagang sila, FDA sila. Kasi, ang binebenta po natin ay skincare. Again, pwede tayong madimanda sa mga resulta ng skincare na reaction kung hindi hiyang sa kanila. Marami kasing nangyari yan sa, yung resellers, yung online sellers sa Singapore dati, nagreklamo sila yung, yung mukha. Ngayon, may Thailand products naman yung sinasabi ko Yung, tawag alimutan ko na yun, ginamit ko rin yun nagbatak-batak yung mukha ko. Kaya, be aware. Kaya sana, kapag pag-usapan natin ay bakit ako nagtitinda yung dahil lang sa mga gusto ko at sigurado ko na na-screen ko na. Ayan. Okay, sa larangan naman ng perfume. Wait lang. Dito marami akong nagawang perfume. Ngayon, marami akong nagawa kasi di ako natulog. Mga naka 7 yata ako ngayon I-check ko muna. Anyway, sa perfume, tayo mag-usap. Sa perfume, marami kayong na-encounter na inspired. Okay, I'm not going to say the name kasi bawal, pero marami pong inspired dyan na tumatak at aktibo. Kumbaga, talagang affectionado. That is inspired also. Oh, sorry. Baka kasuhan ako. No, sorry na. Affectionado. May sarili rin silang yan. Pero, ganun pa rin ang process. Ganun din yung mga ibang mga mag-rename ka lang ng company. Yes. Kasi, they build their own company. Ganun din naman ako. Ganun din lang yon. Bakit mo ginagawa mag-build ka ng company mo? Hindi ka naman tataas kung wala ka din naman mga kasama na magtangkilik sa'yo. Kaya maraming salamat sa mga nagtatangkilik sa akin, mga paninda. Yan. Pero wala pong siraan. Sa industry dito, sa larangan ng online, dapat po magtulungan. Okay? Hindi po nakukuha yan sa sira-siraan. Kasi may isip ang tao, may isip ang consumer. Alam nila kung ano yung nakakaganda sa kanila. Kasi hiyang-hiyangan lang din naman yan. Kung hiyang ka kay letter A, di pumunta ka kay letter A. Kung hiyang ka kay B, punta ka kay B. Ganun yun. Kung hiyang ka kay brand X, pumunta ka kay brand X. Walang sapilitan. Market is free and wide. Let the consumer choose whatever they wanted to use. Kasi sila si consumer. Okay. So, salamat. Paano ako makatulong yan pala? Walang siraan. Wala. Okay? Kasi, again, wala pong perfecto sa buhay. Kung si letter A nag-click sa'yo at si letter B hindi nag-click sa'yo, ibig sabihin nun, neutral ka lang. Pag mong sisirain si B para si A. Pero kung ikaw mismo at
na-experience mo yung sinasabi mong paninira at na-experience din, nasa tao na yung mag-decide kung ano nga ba. Kagaya naman sari-sari store sa palengke, tabi-tabi, may nagtitinda ng gulay, tabi-tabi. Walang siraan. Dapat nga yung isang lugar may unity. Para yung isang lugar makita ng gobyerno, ito pala, commercial land na to. Ganun ba yun? Walang siraan. Kasi, lahat naman po ng kayamanan, pagpatay ka, hindi mo yan madadala sa libingan mo. Naisilang kang tao, walang damit, walang kulay ang buhok, wala lahat, walang lipstick, wala lahat, na normal, natural. Mamamatay ka ding normal na natural na pupunta sa abo. Diba? Ganun ang buhay. Kaya, walang kwenta ang pagalingan dito. Ang sana, wish ko, is unity. Ganun lang yun. Hindi pwede yung, yan, ganon, ganyan, ganyan. Hindi. Kumakati ang utak ko sa gutang Kasi naranasan ko yan Naranasan ko yan yung marami akong utang, kala nyo. Inuutang ko lahat. Pero sana, pag nakipag-business partner kayo sa akin, kasi inuutang ko rin lang ang puhunan ko, sana may unity tayo. Yan. Kung tutulungan kami supplier mo, kaya ako, nag-wholesale ako, binibigyan kita paninda. Give and take lang yan. Hindi ko naman sinabi na, bayaran mo na lahat ngayon. Binibigyan pa naman kita ng grace period. Kunwari, kinuha mo nga sa akin 5,000. Yung lang 5,000 na yan na produkto, nasa iyo na yan kung paano mo paikutin. Pero, in 1 month, dapat 25 days pa lang, naumpisan ka na mag-time. And 30 days, fully paid. Parang ganon. Okay? Ang pagbi-business po, hindi po agad-agad pag naglatag ka ng business mo, nandyan na. To open a business po, a physical shop, ay kailangan mo maglatag dyan ng taon. Makukuha ka pa ng taon para makilala ka ng tao. Ma-establish mo ang sarili mo. Hindi pwede na nilatag mo na ngayon, mamaya may bibili na. Nothing like that. Walang ganyan. Walang ganyan. Kaya nga ako naging sikat sa event. Puro na lang nung naka ko si Duterte, picture namin sina President. Doon lang ako nakilala na event organizer pala ako na buraot, sabi ng kalaban ko doon. Nga, gagawin ko na naman, okay? Kasi marami man na tayong mga super mom dito sa Pilipinas na kasapi sa aking maliit na proyekto at nagiging suki ko. Kaya, on na tayo sa event, kaya meron na tayong awa ng Diyos, okay, so, energetic OFW charity events. Okay? Yung OFW po, ibig sabihin nun is outreach for women. Yan, energetic OFW charity events. Sa mga nanay, ginagawa ko to kasi gusto kong i-relive yung yung advocacy ko na ginawa ko dati sa Singapore. Bakit ako nag-event ng ganon? So, hopefully, yung ng call. Hopefully, magawa natin yan. Hinay-hinay lang, kagaya nga ng sabi ko sa inyo, dito sa buhay ko sa Pilipinas, from 2019 to 2023, less mo yung 2 taon na pandemic time niya, now lockdown. So, 2023, nag-umpisa lang ako 21, 22, 23. Diyan po ako nag-focus. Walang tulugan yan. As in, walang tulugan. Akala nyo, madali. Walang tulugan. Kaya ko pala. Yan yung keyword Kaya ko pala. Ang kapal pala ng mukha ko para kayanin ko yung buhay ko at ma-establish yung mukha ko na ganito.
Sana, lahat tayo, isipin natin kung anong hirap yan, hindi na po katapusan ng buhay. Iiyak mo lang yan. Iyak, iyak, iyak. Wala pa akong kakayahan na mag-ampon ng marami ngayon. Kasi, kagaya ng sabi ko, inuutang ko lang din ang puhunan ko dahil wala akong pera kasi lugi ako ng pandemic. Pero, salang promise ko, makakagawa ako ng union na tutulong sa mga superman. Nagumpisa na. Wala pa kasi ako nakita mga admin eh. Pero, ginagawa ko po. Kaya, simple ang buhay, kagaya ng kanta, oh. Simple lang. Konting pasensya. Hindi po nagkukuha yan sa, pag nilatag mo na ngayon, mabebenta ka na ngayon, di ba? Hindi rin nakukuha sa, papautang mo ngayon, tapos expectan mo, babayaran ka nila bukas. Hindi. Nakukuha yun sa tiyaga. Pakiusap. Commitment. Ano pa ba? Dati ganun ako, basagulera ako dati. Kala nyo? Sobrang basagulera ko. Hindi ako perfecto. Pero, ito rules ko ngayon, napaka-perfect ko. Bakit? Sa sarili ko. I'm trying my best to be perfect. Walang pagkakamali, lalo na pagka dito sa mga gawaing bahay. Bakit? Anong rason? Bakit ayaw kong paulit-ulit? Kasi wasting time. Wasting time ang paulit-ulit. Kung wala kang precise na gawain na hindi mo magawa ng perfecto at uulitin mo na, it's just a wasting your time. Kaya kung maaari, tayong gumagawa, wag nang paulit-ulit. It's just wasting your time. Kung hindi mo kayang gawin, itabi mo muna, pag okay na yung utak mo, tsaka mo gagawin. Para hindi ka mag-waste ng time. Okay? Yan. Alam niyo ba ba't ko ito ginagawa? Tak-tak ng daktak. Kasi requirements to Facebook. Pati si YouTube. Anyway, thank you so much sa mga naka-watch at naka-subscribe. Subscribe. Yan. Mga naka-follow sa akin, mga nagtatimes. Salamat, maraming salamat. Okay, mag-watch. Ano ba yun? Mag-shoutout tayo sa mga nanonood. Okay. Special thanks sa kapatid kong maganda. Kasama na yung mga pamangkin ko. Jen Villamang Caverzola at ang bayaw kong Michael. Ayan. Kay Rosemary Galbraith. Ang ganda ng pangalan. Rosemary Galbraith. Diyan, sa Hong Kong. Anak, kumusta? Kumusta po? At sa Yasi, na business partner natin dito sa Quezon City. Thank you so much. Mag-e-end na ako. Again, maraming salamat. Kahit na ano pang mga pagsubok, mga pasakit, na akala mo hindi ka na makakapag umpisa, hindi ka na makapag tawag dito, hindi ka na makakatayo sa hirap. Akala mo katapusan mo na. Don't mind. Alam niyo sa totoo lang, may kasabihan na kapag ang isang door nagsarado, once a door closed in front of you, pinagsaraduhan ka na daw ng pintuan, marami pang pintuan nakabukas at open arms na kukuha sa'yo at tatanggap sa'yo. Yes. True yan. Naranasan ko po yan. Na noong wala na akong trabaho, iniiyakan ko. Nung wala na yung relasyon ko, iniiyakan ko. Marami pa palang mas magandang oportunidad. Kaya tinatanggal ka ng Panginoon dyan sa kinaroroonan mo. Kunwari,
sa isang pagsasama, sa isang business partner, iniwan ka ng business partner mo, sinaksak ka sa likod, at kung ano-ano pa. At feeling mo, mag-isa ka na. Hindi. Pagsubok lang yan. It's just a process. Accept the process, kumbaga, na ito, lahat ng nangyayari ay may rason, hindi man lang yan, hindi mo man makita ang rason ngayon, pero lahat may reason. It's for on your good. Nangyari yan sa akin. Iniyakan ko talaga. Grabe, ang iyak ko. Nakakala mo katapusan na ng mundo sa akin. Yun pala hindi. Yun pala mayroon pang mas magandang paraiso para sa akin. Kaya wag mong isipin yung sakit. Yung iba, kasi ate, pag di ka papakinabangan, laos ka na. Yun ang iba. Kilala mo sarili mo, walang ibang taong nakakakilala sa sarili mo kundi ikaw. Walang ibang taong magmamahal sa sarili mo at magmamalasakit sa sarili mo kundi sarili mo lang din. At walang ibang taong gagawa yan para sa pag-unlad mo, kundi sarili mo lang din. Hindi yan gagawin ng nanay mo, hindi yan gagawin ng kaibigan mo, hindi yan gagawin ng kung sinong Poncio Pilato. Ikaw mismo sa sarili mo. Kaya, kahit na ano pa man, hindi tayo architect, pero binigyan tayo ng Diyos ng isip, ulo, mas mataas kaysa sa puso, para gamitin natin ang logic kesa sa damdamin. Hindi ako magaling, pero yan yung mga natutunan ko sa buhay. Kasi maraming beses po akong nadapa dahil sa puso ko. Sobrang dami kong beses na nadapa dahil sa pusong lintik na to. Na sinusunod ko lang yung puso ko at di ko na ginamit yung utak ko. Pero nung ginamit ko yung utak ko, tinanggal ko yung puso ko. Isinantabi ko muna yung nararamdaman ng puso ko. May pinuntahan ang logic. May pinuntahan ng buhay ko. Kaya kung anumang pasakit yan, sa mga nakikita ko sa mga pamilya ko din, na nasasaktan din at nasa hirap ng buhay, duman din po ako dyan. Na halos wala akong mautangan. Noon, panahon noon. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kahit baliw ako, I'm going to mention, special mention sa ugali kong may pagkabaliw ako. Baliw talaga ako sa buhay. Stricto ako. Bibihira yung nakakasayaw sa pag-uugali ko. Pero nandyan na yon. Kaya, nasa tao yun eh. Huwag nating hayaan na yung negativity ay kakagat sa atin. Na kung sabi ng tao ay pangit yan. O di pangit? O, di ba? Kagaya ng sinasabi ko sa kayo kanina, kung pangit ang tingin nila sa'yo, di pumunta ka. One day may gugusto sa'yo. Kung ayawan ka nila at hindi ka mamahalin, may magmamahal sa'yo pagdating ng araw. It just in times, God na yan. Kahit God, may times ka. May plano siya sa'yo. Just rely to that. Kasi ako, nag-rely ako eh. Kasi wala akong kakampi eh. Wala akong kakampi eh. Pakiramdam ko, kalaban ko ang buong mundo. Kaya ang ginawa ko, just lay on the process, follow the process, kung saan naagos yung tubig, dun ako. Basta, wala akong maapakang na tao. Kung ano sabihin nila ng, yan, babae na yan. Maraming lalaki yan, Bombay yan. Ay, bay, lalaki ko lahat. Ang dami kong boyfriend eh. Sobra, ang dami. Kala nyo. Mula Singapore hanggang dito, ang dami kong boyfriend. Oh, yung mga gustong mag-invest sa akin, invest na. Yan lang yon. Okay na, sige na. I'm going to end up now my small live show.
So, try natin mag-live naman. And thank you very much sa mga nagpa-rebrand sa akin. Ayan, excited much. Thank you. Sa mga nagmamahal sa akin, nasusungitan sa akin, thank you. Okay? Bye muna for now. And I'm going to do many things. It's 10 o'clock. Logging off. Almavel Rames. Thank you so much. Bye-bye. Oh! Kung kailan magbabay, dun naman special thanks. Bye-bye agad. Bye-bye.